Pakinggan naman natin ang naging karagdagang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kaganapan ng Senado. Ano po kayo ngayon, ma'am? Ano ba? Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari sa ating, yung nangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo na doon sa pagpakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am. All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman noon napagtinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga, hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nag-violate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Kaya nga, di ba, nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba? Na para tayo sa constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. VP, alam pa ni former president ang nangyari sa Pilipinas, ma'am? Apparently, nakita niya pala sa balita. Wala naman akong planong kanina na banggitin sa kanya yung pangyayari sa Pilipinas. Pero lumabas sa news at nakita niya pala sa kanyang TV. Kaya pag upo niya, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ng sa Senado. So sinabi ko sa kanila na yun nga, pinipilit ng administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. BP, pwede magdagdag may thoughts, BP? Yes, ma'am. Yan po, naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa labas po ng ICC Detention Facility at shinare niya mga partner na alam nga ni former President Duterte yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at binanggit rin ng bise na ang ginawa noon kay FPRD ang sinusubukang gawin din ngayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya patuloy tayong makaantabay mga kababayan sa mga ganap po sa ating bansa. Boss D, baka mayroon kang mga payo sa ating netizens. Ayun, laban lang sa mga kababayan natin tayo umaban sa gobyerno. Laban lang tayo sa buhay. Kasi alam naman natin na lahat na nagsisimula may katapusan yan. Malapit na, konting panahon na lang. Sila na mismo ang nagre-reveal sa mga kabulastugan nila. At wala na silang nabobolang tao kahit na ano yung pagdideny nila dito. Klarong-klaro, hindi mangyayari ang mga bagay na ito kung walang nag-uutos mula sa mataas na posisyon. Yan lang po ang masasabi ni Boss Dada. At huwag natin kalimutan, hindi natutulog ang ating dakilang Ama sa lahat po ng mga nangyayaring kasamaan. At huwag natin din kalimutan, mga kababayan,
ang kadiliman ay may hangganan. Bawat gabi may liwanag po na naghihintay sa umaga. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa amin sa buong araw po natin ng pagtutok, maghapon at buong gabi dyan po sa mga ganap ngayon kanina sa Senado, at patuloy po naming tataguyod mga kababayan ang kapakanan po sa malayang pamamahayag. At maraming salamat din sa pamunuan ng SMNI News sa pagkakataon maging kabahagi po ng ating mga programa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari sa ating, yung nangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo na doon sa pagpakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am. All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman nung napagtanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga, hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nag-violate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Kaya nga, di ba, nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yun surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba? Na para tayo sa constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. VP, alam pa ni former president ang nangyari sa Pilipinas, ma'am? Apparently, nakita niya pala sa balita. Wala naman akong planong kanina na banggitin sa kanya yung pangyayari sa Pilipinas. Pero lumabas sa news at nakita niya pala sa kanyang TV. Kaya pag upo niya, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ng sa Senado. So sinabi ko sa kanila na yun nga, pinipilit ng administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. BP, pwede magdagdag may thoughts, BP? Yes, ma'am.